Nang madulas at matumba ang aking biyenan, si Teresa, pag-uwi ng asawa kong si Miguel, agad siyang sumugod, sinampal ako at sumigaw, "Umalis ka na!" Wala akong sinayang na oras. Agad kong binukot ang telepono ko at tinawagan ng aking ama. Pagkaraan lang ng 5 minuto, isang sasakyang militar ang huminto sa harap ng aming gate. Pagkakita pa lang sa taong bumaba mula doon, biglang nanglamig ang mukha ng buong pamilya ng asawa ko. Ang bango ng pininyahang manok ay humalo sa amoy ng laing, habang kumakalat ito sa aming maliit na kusina. Maingat kong inayos sa plato ang lumpiang Shanghai at pansit. Kailangan maging perpekto ang lahat dahil may importanteng bisita si Miguel na yung gabi. Sabi niya, mahalagang business partner ito na maaring magpasya sa isang malaking kontrata ng kumpanya niya. Sa loob ng 3 taon kong pagiging asawa niya, sanay na ako sa ganitong mga hapunan. Mga pagkaing pinaglaanan ko ng buong puso at kaluluwa. Hindi para sa sarili naming pamilya, kundi para lang mapaganda ang imahe ng aking asawa. Sumulyap ako sa orasan. 7:00 na ng gabi. Sigurado akong parating na ang bisita. Nagmamadali kong dinala ang mainit na kaserola ng laing sa hapagkainan. Aksidente, sumagi ang manggas ko sa gilid ng mesa at tumalsik ang kaunting sabaw sa sahig na may tile. Bago ko pa man nahawakan ng basahan, narinig ko na ang boses ng biyenan ko, si Teresa, mula sa sala. "Maria, ano na naman ang tinapon mo dyan? Hay nako! Pati ba naman gawaing bahay, hindi mo pa magawa ng maayos? Ang bulagsak mo!" Bumuntong hininga ako. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagod ang dumalaw. Sinikap kong panatilihing mahinahon ang boses ko. "Opo, inay. Pasensya na po. Nadulas lang po ng kaunti. Lilinisin ko na po agad." "Linisin mo yan. Baka makita pa ng bisita at mapagtawanan tayo. Hindi ko alam kung anong malas ang dumating sa pamilyang ito at napunta ka pa sa amin." Ang mga salita niyang parang sundang ay naging normal na bahagi ng buhay ko. Tahimik akong yumuko, hinawakan ang basahan, at mabilis na pinunasan ang talsik ng sabaw. Saktong pagtatapos ko, pumasok si Teresa mula sa sala. Nakasuot siya ng lumang tsinelas. Tiningnan niya ako ng mapanuri at iginala ang tingin sa mesa. "Ang daming arte ha? Magkano na naman ang ginastos mo rito?" Pinagpapawisan ni Miguel ang bawat sintimo niyan. Hindi yan dahon lang sa kalsada. Hinapit ko ng mahigpit ang basahan sa kamay ko at mahinang sumagot. "Mga luto na po ang lahat, inay. Mga sangkap na nasa ref lang po." Suminghal siya at naglakad patungo sa pinto ng kusina. Hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang, pero tinapakan niya mismo ang lugar na kakapunas ko lang. Medyo basa pa. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng malakas sa sahig, sabay sigaw. "Aray! Diyos ko! Diyos ko! Bala na ito! Gusto mo ba akong patayin, satang asawa ka?" Nagulat ako at dali-daling tumakbo para tulungan siyang tumayo. "Inay, inay, ayos lang po ba kayo? Tutulungan ko po kayo." Tumayo. Pero iwinaksin niya ang kamay ko. Umiiyak, hawak niya ang kanyang tagiliran. "Huwag mo akong hawakan. Sinasadya mo magtapon ng sabaw dito para madulas ako, hindi ba? Matanda na ako. Kapag may nangyari sa akin, masisiyahan ka, hindi ba?" At saktong-sakto dumating si Miguel sa gate. Pagpasok niya, bitbit pa ang briefcase niya. Nakita niyang nakaupo ang kanyang inay sa sahig. Umiiyak, habang ako ay tulala lang sa tabi. Agad na nagbilim ang mukha niya. Anong nangyayari rito? Si Teresa ay parang nabigyan ng bagong lakas, lalo siyang magulgol. "Miguel, anak, nandyan ka na pala. Tulungan mo ako, anak. Si Maria, gusto niya akong patayin. Sinasadya niyang magtapo ng sabaw sa sahig para madulas ako. Ang sakit-sakit ng likod ko, anak." Ibinato ni Miguel ang briefcase niya sa sofa at sumugod sa tabi ng inay niya. Kahit isang sulyap, hindi niya ako binigyan. Kahit isang tanong, wala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkadismaya. Tinulungan niya si Inay Teresa na tumayo at inalalayan sa upuan. Nang makasigurado siyang ayos lang ang inay niya, lumingon siya sa akin.
Mapaliwanag ka, malamin niyang sabi. Nanginhinig ako. Sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko. Wala akong ginawang masama. Nadulas lang ako at natapon ko ang kaunting sabaw sa sahig. Pero pinunasan ko na. Siguro, medyo basa pa kaya si inay. Splak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Uminit ang mukha ko at ang sakit ay umaalingaw. Lahat ng ingay sa paligid ay tila nawala. Tanging tunog lang ng pag-ugong sa tenga ko ang natira. Nakatitig ako sa kanya, sa lalaking minsan kong minahal at pinagkatiwalaan. Ang lalaking tinalikuran ko ang sarili kong kinabukasan para lang maging asawa. Nagsisinungaling ka pa? Sigaw ni Miguel sabay turo sa pinto. Umalis ka na agad sa bahay ko. Wala akong sasamang manugang na walang utang na loob at masamang tulad mo. Umalis ka na. Ang binan ko ay nakaupo sa upuan, nagtatago ng ngiti. Ngiti ng pananagumpay. Tiningnan ko si Miguel at pagkatapos ay si Teresa. Sa loob ng 3 taon, ilang beses akong nagtiis? Ilang beses akong nanahimik at hinayaan na lang ang lahat. Akala ko, ang pagtitiis ko ay magbibigay sa akin ng payapang pamilya. Pero nagkamali ako. Lubusan na akong napuno. Ang pasensya ko ay tuluyan ng naputol. Sa halip na umiyak o magmakaawa tulad ng inaasahan nila, naramdaman kong tahimik at payapa ang puso ko. Wala na akong sinabi pang iba. Tahimik akong umakyat sa kwarto namin sa itaas, ang dating maliit na pugad namin. Binuksan ko ang aparador at kumuha ng maliit na maleta. Hindi ko kinuha ang mga mamahaling damit o alahas na binili ni Miguel para sa akin. Inilagay ko lang ang ilang pang-araw-araw na damit, mga bagay na pag-aari ko bago ako pumasok sa bahay na ito. Pagkatapos, hinila ko ang maleta pababa. Si Miguel at ang inay niya ay nakaupo pa rin sa sala. Tumitingin sa akin ng may paghamak. Dumiretso ako sa pinto. Hindi man lang lumingon at lumabas sa mabigat na bakal na gate. Ang preskong panahon ng gabi ay bumalot sa akin. Tumayo ako sa sidewalk, huminga ng malalim. Malaya, pero walang direksyon. Saan ako pupunta? Biglang may naisip ako. Dinukot ko ang telepono sa handbag ko. Nag-scroll ako sa contacts ko at huminto sa isang pangalan na 5 taon ko nang hindi tinatawagan. Ama. Nanginginig ang kamay ko habang pinipindot ang call button. Tumunog ng 1 beses, 2 beses. Akala ko hindi niya sasagutin. Pero pagkatapos, alo? Isang boses na malalim at pamilyar, pero malayo ang umalingonggaw mula sa kabilang linya. Nabulunan ako. Sinubukan kong magsalita, paos ang boses. Ama, si Maria po ito. Tumahimik siya ng ilang segundo. Tila nagulat din siya. Pagkatapos, nagtanong siya. Kalmado ang boses, pero naramdaman ko ang pag-aalala sa likod noon. May problema ba, anak? Nagsimulang tumulo ang luha ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kalayaan. Ama, pwede mo po ba akong sunduin? Mga kalahating oras lang pagkatapos ng tawag, isang kulay uliba na sasakyan ng militar ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto. Isang batang sundalo na nakasuot ng uniforme ang bumaba. Mabilis na lumapit sa akin at nagbigay pugay. Magandang gabi po. Kayo po ba si Miss Maria, ang anak ni General Ramos? Utos po ng general na sunduin namin kayo. Tumanggo ako. Naguguluhan pa rin. Kinuha agad ng sundalo ang maleta ko at magalang na binuksan ang pinto ng likurang upuan. Sumakay ako at naramdaman ko ang lambot ng upuang balat. Umusad ang sasakyan, iniiwan ng kapitbahayan at ang bahay na bumihag sa akin sa loob ng 3 taon. Saktong-sakto, bumukas ang gate ni na Miguel. Si Miguel at ang inay niya ay tumakbo palabas. Namumutla nang makita ang sasakyan may pulang plaka. Nakita ako ni Miguel sa salamin ng bintana. Sumigaw siya. Sinubukang habulin ang sasakyan. Maria, saan ka pupunta? Anong sasakyan yan? Bumalik ka rito.
Pero lumayo na ang sasakyan. Iniiwan ang sigaw ni Miguel na unti-unting nawala. Ang biyenan ko naman ay nakatayo lang, nakanganga. Ang mukha niya, mula sa pagkapanalo, ay napalitan ng matinding takot. Marahil, na yun lang niya na-realize kung kaninong manugang ang kakatanggal lang niya. Dumiretso ang sasakyan sa labas ng lungsod, patungo sa compound ng militar kung saan ako lumaki. 5 taon na akong hindi nakakabalik doon. Mula nang suwain ko ang aking ama at nagpumilit akong pakasalan si Miguel, isang young businessman na inakala kong mahal ko, sinira ko na ang ugnayan ko sa bahay. Ang aking ama, si General Ramos, ay isang istriktong tao. Hindi siya pumayag sa kasal. Sabi niya, hindi daw mapagkakatiwalaan si Miguel. Pero noon, bulag ako sa pag-ibig. Akala ko masyado siyang dominante at mapilit. Umalis ako. Kumpiyansa na kaya kong buuin ang sarili kong kaligayahan nang wala siya. At nabigo ako ng husto. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang mansyon sa loob ng isang malawak, tahimik at mahigpit na binabantay ang compound. Ito na, ang tahanan ko. Ang bahay na iniwan ko dahil sa galit at kabataan. Binuksan ng sundalo ang pinto at inalalayan ako sa maleta. Huminga ako ng malalim, kinuha ang lahat ng lakas ko at pumasok. Nakaupo ang ama ko sa sala, sa pamilyar na kahoy na lim na sofa. Nakasuot siya ng fatigue uniform para sa bahay. Tuwid pa rin ang tindig niya, majestiko, kahit pa dumami na ang uban sa buhok niya. Nagbabasa siya ng mga dokumento, pero nang marinig niya ang yapak ko, tumingala siya. Tumama ang tingin niya sa mukha ko, kung saan malino pa rin nakikita ang marka ng 5 daliri mula sa sampal ni Miguel. Nagdilim ang tingin niya. Ang karaniwang estriktong mukha niya ay napalitan ng pigil na galit. Hindi niya ako tinanong kung anong nangyari. Hindi niya ako inusisa kung bakit ako umabot sa ganitong sitwasyon. Tumayo lang siya, lumapit sa akin at mahina ang boses na nagsabi, "Umakyat ka na at magpahinga, anak. Ang kwarto mo nandun pa rin." Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang aide, si Benny, na nakatayo sa tabi. "Benny, kumuha ka ng pang-disinfect at yelo. Dalhin mo sa kwarto ng inyong senyorita." Tahimik akong tumango. Ang walang salitang pag-aalala ng ama ko ay mas nakakaiyak kaysa sa libong salitang pag-alo. Sinundan ko ang hagdan ng kahoy patungo sa ikalawang palapag. Ang kwarto ko ay eksaktong tulad ng dati noong umalis ako. Malinis ang lahat, walang alikabok. Sa study table ko, nakahilera pa rin ang mga paborito kong libro. Marahil, palagi siyang naghihintay sa pagbabalik ko. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Benny ang gamot at yelo. Umupo ako sa harap ng salamin, dahan-dahang idinampi ang yelo sa namamaga kong pisingi. Ang sampal na yon ay hindi lang masakit sa balat. Masakit ito hanggang sa kaibuturan ng puso ko. Ito ang pagwawakas ng isang maling kasal, ng 3 taon ng ilusyon at pagtitiis. Hindi ako kumain ng gabing yon. Nahiga lang ako sa pamilyar na kama, nagbaluktot sa ilalim ng kumot. Nakatulog ako ng mahimbing, walang bangungot. Ang pinakapayapa kong tulog sa loob ng 3 taon. Paggising ko kinabukasan, tumatama na ang sikat ng araw sa bintana. Bumaba ako at nakita ko si ama na nagbabasa ng pahayagan sa dining room. Nakahanda na ang almusal sa mesa. Tapsilog, ang paborito ko. Hinila ko ang upuan at mahinang bumate. "Magandang umaga, ama." Ibinaba niya ang pahayagan at tumingin sa akin. Ang mukha niya ay bumalik sa karaniwan niyang estriktong ekspresyon. "Kumain ka na muna bago tayo mag-usap," sabi niya. Tahimik kong inubos ang tapsilog ko. Nang matapos ako, nagsalita na siya. "Hindi ko natatanungin pa ang tungkol sa inyo ni Miguel. Kung nagdesisyon ka na, ituloy mo na." Sandali siyang tumigil at nagpatuloy. "Pero hindi ka pwedeng manatili na lang sa bahay ng matagal. Kailangan mo ng trabaho. Kailangan mo ng sarili mong buhay." Yumuko ako. "Opo, alam ko po. Inayos ko na ang trabaho para sa'yo."
Administrative staff sa AFP Medical Center, AFPMC. Hindi mabigat na trabaho, akma sa kursong Business Administration mo. Magtrabaho ka ulit para maging abala ka at pagkatapos, pag-isipan mo kung ano ang susunod na gagawin. Nagulat ako. Ang AFPMC ay isa sa mga nanggunguna ng ospital ng sandatahang lakas. Isang lugar na hindi basta-basta mapapasukan ng kahit sino. Alam kong gumamit ng koneksyon ang ama ko. Ama, maraming salamat po. Huwag ka nang magpasalamat. Matatag niyang sabi. Binibigyan lang kita ng pwesto para makatayo ka. Nasa iyo na kung paano ka babangon. Simulan mo bukas. Ang mga salita ng ama ko, bagamat matigas, ay ang pinakamalaking inspirasyon ko ngayon. Hindi na ako ang asawang nakakulong lang sa kusina. Kailangan kong hanapin ang sarili ko, ibalik ang halaga ko na nawala. Isang bagong kabanata ng buhay ko ang nagsimula rito. Ang AFPMC ay nakatayo ng marilag sa gitna ng malalaking puno. Ang kapaligiran ay opisyal pero malinis at presko. Napakalayo sa nakakasakal na kapaligiran ng dating bahay ko. Nakasaya ako ng isang simple, eleganteng business attire at pakiramdam ko na buhay akong muli. Ang Head of Planning and General Services namin, isang middle-aged man na nagngangalang Oscar, ay masiglang sinalubong ako. Marahil, nabigyan na siya ng abiso ng ama ko. Ipinakilala niya ako sa mga kasamahan ko sa office. Lahat sila ay military personnel o anak ng mga tao sa militar. Magalang sila, pero medyo may distansya. Naiintindihan ko, para sa isang taong biglang nalagay sa posisyon tulad ko, hindi maiiwasan ang pagdududa. Ang una kong trabaho ay ang pag-aayos ng mga dokumento, pag-draft ng mga memo, karaniwang trabahong administratibo na hindi naman komplikado. Pero hindi ko ito minaliit. Ginawa ko ang lahat ng maingat at masinsinan hanggat maaari. Nagtapos ako ng magna cum laude sa isang sikat na universidad. Hindi ko pa nakakalimutan ang mga skills na yon. Gusto kong patunayan na nandito ako hindi lang dahil anak ako ni General Ramos. Unti-unti, ang aking kasipagan at kakayahan ay napansin ng lahat. Hindi lang ako nagtatapos sa mga tasks ko. Nagbigay pa ako ng mga simpleng mungkahi para mapabuti ang filing system namin na nakatipid sa oras ng lahat. Ang mga kasamahan ko ay naging mas bukas at palakaibigan sa akin. Isang hapon, inatasan ako na dalhin ang isang mahalagang file sa Cardiovascular Surgery Department para sa pirma. Ito ang isa sa mga pinakamahusay na department ng ospital. Pagdating ko, medyo tahimik ang office. May isang batang doktor lang ang nakaupo, abala sa pagbabasa ng patient charts. Matangkad siya, tuwid ang tindig at nakasuot ng napakalinis na white coat. Ang mukha niya ay maliwanag, nagpapahiwatig ng talino at katapatan. Kumatok ako ng mahina. Excuse me po, nandyan po ba si Dr. Cruz, ang Vice Chairman ng department? Tumayo ang doktor. May malalim at maliwanag siyang mata. Tiningnan niya ako sandali at sumagot, malamig at malinaw ang boses. Ako si Dr. Cruz. May kailangan ka ba? Medyo nagulat ako. Narinig ko na ang pangalan ni Dr. Mateo Cruz, isa sa pinakabata at pinakamatalinong cardiovascular surgeon sa buong bansa. Kilala siya sa pagiging matuwid, seryoso sa trabaho, at medyo mahirap please. Hindi ko inasahan na ganito siya kabata. Siguro, mas matanda lang siya sa akin ng ilang taon. Mabilis kong inabot ang file. Ako po si Maria, bagong staff po ng planning office. Dala ko po ang file ng New Equipment Procurement Project para po sa inyong pirma. Kinuha niya ang file. Hindi niya agad pinirmahan. Maingat niyang binaliktad ang bawat pahina. Ang dedikasyon niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang paghanga. Mabilis siyang nagbasa. Paminsan-minsan ay kumukunot ang no. Nang matapos, tumingala siya at nagtanong, "Nabasa mo ba ng mabuti ang proposal na ito?" Medyo kinabahan ako, pero nagpakatotoo pa rin ako. Opo, nabasa ko po ng paunti-unti. Tungkol po ito sa New Generation Extracorporeal Circulation System na bibilhin. Kung ganoon, napansin mo ba kung may problema sa technical specifications ng modelo na iniaalok ng angkang company? Tanong niya.
Diretso siyang tumingin sa akin. Ang Hang Company? Ang pangalang yon ay nagpasakit sa dibdib ko. Kumpanya yon ni Miguel. Hindi ko inasahan na agad akong haharap sa anumang bagay na konektado sa kanya. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang sarili ko. Inalala ang nabasa ko. Opo, doktor. Batay po sa paunang pagsusuri ko, ang modelong ito ay may ilang indices sa hemolysis rate at microbubble filtration capacity na hindi optimal kumpara sa ilang ibang modelo sa merkado. At mas mataas pa po ang presyo nila. Nagtaas ng kilay si Dr. Cruz. Tila nagulat. Tiningnan niya ako ng may iba ng tingin. May paggalang. Tama ka. Hindi ko ito pipirmahan muna. Sabihin mo kay Sir Oscar na kailangan ko ng mas maraming oras para pag-aralan ito at humingi ng mas detalyadong comparison report sa mga kontraktor. Opo, doktor. Kinuha ko ang file at gumaan ang pakiramdam ko. Nang tumalikod ako para umalis, tinawag niya ako. Miss Maria? Tumigil ako. Opo, napakaganda ng ginagawa mong pagiging meticulous. Kailangan ng ospital ng mga taong tulad mo. Ang biglaang papuri niya ay nagpainit sa mukha ko. Tumanggulang ako para magpasalamat at mabilis na umalis. Ang unang pagkikita ko kay Dr. Cruz ay nag-iwan sa akin ng malalim na impresyon. Hindi lang siya henyo, kundi isang taong may pananagutan at inuna ang kapakanan ng pasyente. Ang bagong trabaho, ang bagong mga tao, lahat ito ay unti-unting tumutulong sa akin na ibalik ang kumpiyansa at saya sa buhay. Narealize ko na ang halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa pagpapasaya sa kanyang asawa o biyenan, kundi sa kakayahan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, mag-ambag at kilalanin ng iba. Ang mga madidilim na araw ay tila lumayo na, nagbigay daan sa isang mas maliwanag na hinaharap na naghihintay sa akin. Nang magsimulang maging maayos ang bago kong buhay, nagsimula namang mang-istorbo si Miguel. Sa mga unang araw, walang. Humpay ang tawag niya. Hindi ko sinasagot. Nagpalit siya sa pag-text. Daan-daan ang dumarating araw-araw. Una, paghingi ng tawad ng laman. Maria, nagkamali ako, I'm sorry. Galit lang ako noon. Umuwi ka na sa akin. Nang hindi pa rin ako sumasagot, nag-iba ang tono niya. Nasaan ka? Sino ang kasama mo? Huwag mong isipin na porket general ang tatay mo. Pwede ka nang magyabang. Asawa pa rin kita. Binasa ko ang mga text na yon at nanglamig ang puso ko. Isa lang ang sagot ko. Dapat na tayong mag-usap sa pamamagitan ng abogado. Ipapadala ko sa iyo ang divorce papers sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng text na yon, nanahimik si Miguel sa loob ng ilang araw. Akala ko susuko na siya. Pero masyado akong nagpakamali sa kapal ng mukha niya at ng inay niya. Isang tanghali, habang kumakain ako sa kantin ng ospital kasama ang ilang kasamahan, isang kasamahan ko ang nagpakita sa akin ng isang post sa social media. Ito ay isang post mula sa isang anonymous account na nagkukwento ng isang madamdaming istorya tungkol sa isang mayamang asawa na nagtaksil, nahuli ng asawa, nagalit at umuwi sa bahay ng kanyang general na ama. Binabato pa niya ang inay at awang asawa. Hindi pinangalanan ng sinuman, pero ang mga detalyeng inilarawan ay kakaibang tumutugma sa istorya ko. Nagkukwento ito tungkol sa isang natagumpay na young businessman na labis na nagmamahal sa asawa at isang mabait, mapagtiis na biyenan, habang ang asawa naman ay hindi tapat at walang hiya. Ipinahiwatig pa ng post na matagal na akong may ibang lalaki. Bagamat walang ebidensya, ang mga salitang mapanira at ang istorya na tila kapani-paniwala ay nakahikayat sa maraming tao. Sa ilalim daan-daang comments ang nagmumura at nangungutya sa wife at nagpapahayag ng simpatya sa poor husband. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko ang mga linyang yon. Sigurado akong maruming laro ito ni Miguel at ng inay niya. Dahil hindi nila ako mapilik bumalik, sinisira naman nila ang danggal ko. Tiningnan ako ng kasamahan ko ng may pag-aalala. Maria, wag mo nang pansinin yan. Ang social media ngayon, halo-halo ang totoo at peke. Mga taong walang magawa lang ang nagkakalat ng gulo.
Sinubukan kong ngumiti at nagpasalamat sa kanya, pero magulo ang isip ko. Hindi ako natatakot sa mga sismis, pero nag-aalala ako na baka makasama ito sa reputasyon ng ama ko. Siya ay isang general. Malinis ang buong buhay niya. Hindi ko pwedeng hayaan na magkaroon ng problema dahil sa akin. Umuwi ako ng gabing yon na mabigat ang dibdib. Tila napansin ng ama ko ang pagbabago sa akin. Habang kumakain kami, inilagay niya sa plato ko ang isang piraso ng isda at nagtanong, "May problema ba sa opisina?" Nag-aalangan ako sandali. At pagkatapos, nagdesisyon akong sabihin ang totoo. Ipinakita ko sa kanya ang post sa telepono ko. Binasa ito ng ama ko at hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya. Ibinaba niya ang telepono sa mesa at kalmadong nagsabi, "Ang taong matuwid hindi natatakot sa patalim. Kung wala kang ginagawang mali, wala kang dapat ikatakot. Magpatuloy ka lang sa buhay at trabaho mo na nakataasan no. Ang oras ang sasagot sa lahat." Ang pagiging kalmado ng ama ko ay nagbigay sa akin ng lakas. Tama, wala akong ginawang mali. Hindi ako pwedeng hayaan na talunin ako ng mga kasinungalingan na yon. Pero hindi tumigil si Miguel doon. Pagkaraan ng ilang araw, hinarang niya ako sa gate ng ospital pagkatapos ng trabaho. Mukha siyang payat at magulo kaysa dati. Magulo ang buhok, magulo ang damit. Hinarang niya ang sasakyan ko at kumatok sa bintana. "Maria, lumabas ka rito. Mag-usap tayo." Natakot ako at nilak ng mahigpit ang pinto ng sasakyan. Maraming taong dumadaan at nagsisimula na silang magtinginan. "Umalis ka na. Ayokong gumawa ng eksena dito. Wala na tayong pag-uusapan," sabi ko sa salamin. "Hindi ka lalabas ha? Gusto mo bang sumigaw ako para malaman ng buong ospital ang totoo mong mukha? Tingnan natin kung makakabalik ka pa sa trabaho rito." Sumigaw siya. Parang baliw ang mukha. Natakot ako, pero galit din. Paano na ding napakamarumi ng taong ito? Saktong-sakto, nang hindi ko alam kung ano ang gagawin, dalawang gwardiya ng ospital ang tumakbo palapit. Hinihiling na huwag siyang magulo. "Huwag po kayo mag-ingay dito. Umalis na po kayo." Nagpumilit pa rin si Miguel. "Asawa ko yan. Nag-aayos kami ng problema ng pamilya. Walang kinalaman sa inyo." Nagtinginan ng isa sa mga gwardiya. "Wala kaming pakialam. Pero kung magpapatuloy pa kayo sa paggulo, isusumbong namin kayo sa pulis." Nang malaman niyang wala na siyang magagawa, masama niya akong tiningnan at nagbitiw ng banta. "Hintayin mo lang, Maria. Tingnan natin kung gaano katagal kang magiging matapang." Pagkatapos, padabog siyang umalis. Naiwan akong nakaupo sa sasakyan. Malakas pa rin ang tibok ng puso. Ang banta ni Miguel ay nagpabalisa sa akin. Alam kong hindi niya ako hahayaang umalis ng madali. Nagsisimula pa lang ang laban na ito. Kailangan kong magpakatatag pa, hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa ama ko na tahimik na sumusuporta sa akin. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako ginulo ni Miguel sa ospital. Pero ang mga tsismis sa social media ay patuloy na kumalat. Sinubukan kong huwag pansinin at mag-focus na lang sa trabaho. Ang pagiging abala ay nakatulong sa akin na malimutan ang mga problema. Nagsimula na rin akong sumali ng mas malalim sa mga project ng office, lalo na sa New Medical Equipment Procurement Project na pinamumunuan ni Dr. Cruz sa specialty side. Isang umaga, habang nag-e-examine ako ng files ng mga kontraktor, tumunog ang telepono ko. Hindi pamilyar na numero. Pagkasagot ko, isang boses ng lalaki ang nag-aalalang sumagot. "Alo? Kayo po ba si Miss Maria, ang anak ni General Ramos?" "Opo, ako po. May problema po ba?" "Ako po si Benny, ang aide ng general. Kailangan niyo pong pumunta agad sa ospital." "Ang chief?" "Ang chief po ay biglang inatake sa puso sa office niya." Tila bingi ang tenga ko. Nahulog ang panulat sa kamay ko. Ang ama ko, isang sundalo. Palaging malakas ang pangangatawan. Bakit? Wala na akong inisip pa. Agad akong nagpaalam sa head of office at tumakbo palabas. Sumakay ng taxi diretso sa ospital kung saan dinala ang ama ko para i-rescue.
Hindi ito ang AFPMC kung saan ako nagtatrabaho, kundi isang ibang central hospital kung saan naroon ang mga nangungunang cardiology expert. Sa buong biyahe, sobrang kaba ang nararamdaman ko. Ang imahe ng ama kong istrikto, pero palaging matibay na sandigan ay paulit-ulit na lumalabas sa isip ko. Nagsisisi ako. Ito ba ay dahil sa problema ko, kaya siya nag-alala ng husto at naapektuhan ang kalusugan niya? Kung may mangyari sa ama ko, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pagdating ko, naipasok na ang ama ko sa emergency room. Si Benny at ilang opisyal ang naghihintay sa labas. Lahat sila ay mukhang tensyonado. Pagkakita sa akin ni Benny, nag-report siya. Ang chief po, tinutulungan na ng mga best professors. Huwag ko kayong mag-alala ng husto. Nanghina ako at naupo sa hilera ng upuan, pinagdarasal ng walang tigil. Ang oras ay gumagapang ng nakakatakot. Ang pinto ng emergency room ay tahimik at mabigat. Pagkaraan ng halos 2 oras, bumukas din ang pinto. Isang matandang profesor ang lumabas. Dali-dali akong lumapit. Professor, ang tatay ko po, kumusta po siya? Inalis ng profesor ang mask niya, ngumiti ng mabait para mapakalma ako. Sa awa ng Diyos, nalampasan na niya ang critical stage. Acute myocardial infarction, pero naagapan. Naglagay kami ng stent para buksan ang coronary artery. Kailangan lang siyang bantayan ng husto sa ICU muna. Huwag kayong mag-alala. Nang marinig ko yon, nanghina ang mga tuhod ko. Halos lumuhod ako. Mabilis akong inaalalayan ni Benny. Nakahinga ako ng maluwag. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Inilipat ang ama ko sa intensive care unit. Nagpaalam ako para makita siya saglit. Nakahiga siya sa kama, napapalibutan ng mga monitoring machine. Ang mukha niya ay maputla at mukhang pagod. Wala na ang karaniwan niyang awtoridad. Nang makita ko siyang ganoon, sobrang sakit ang naramdaman ko. Umupo ako sa tabi ng kama. Hinawakan ang magaspang niyang kamay. Ang kamay na yon ang nagturo sa akin sa aking mga unang hakbang. Ang nagparusa sa akin nang magkamali ako. At yun din ang kamay na hindi direktang nagtulak sa akin sa isang masamang kasal. Tila naramdaman niya ang init ng kamay ko. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Tiningnan niya ako, medyo blangko, at pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Maria? Anak? Opo, ama. Nandito po ako. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Umiiyak ako. Dahan-dahan siyang umiling. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang tingin niya ay wala ng pagka-istrikto. Lambing na lang at pagsisisi ang natira. Anak, I'm sorry. Nagulat ako. Ang ama ko, isang mapagmataas na general na hindi kailanman humingi ng tawad kaninuman sa buong buhay niya. Ngayon, nagpatuloy siya, putol-putol ang boses. Kasalanan ko. Kung hindi ako masyadong matigas noon, kung hindi ko ipinilit ang gusto ko, marahil hindi ka nagmadaling pakasalan si Miguel para suwayin ako. Kasalanan ko kung bakit ka naghirap. Hindi tumigil ang pagpatak ng luha ko. Alam pala niya. Alam niya ang paglaban ko, ang pagiging pabigla-bigla ko. Ang hindi pagkakaintindihan, ang distansya sa pagitan naming dalawa sa loob ng 5 taon, ay tila nawala sa sandaling yon. Hindi niyo po kasalanan, Ama. Kasalanan ko po dahil naging tanga ko. Hindi ako nakinig sa inyo. Huwag na po kayong magsalita ng ganyan. Hinapit ko ng mas mahigpit ang kamay niya. Ngayon, kailangan niyo pong magpalakas. Gumaling po kayo agad. Kailangan ko po kayo. Ngumiti ang ama ko, isang bihira at pagod na ngiti. Ipinikit niya ang mga mata niya, tila pagod na. Tahimik akong umupo sa tabi niya. Pinunasan ang luha ko at lihim na nangako na hinding-hindi ko nahahayaan na mag-alala pa siya. Ang pagkakasakit ng ama ko ay kumuha ng marami sa lakas niya. Pero naibalik din ito ang ugnayan naming mag-ama na akala ko'y putol na.
Pagkatapos ng ilang araw sa ICU, unti-unting gumaling ang ama ko at inilipat sa regular room. Nagbakasyon ako sa trabaho para lubusan akong makapag-alaga sa kanya. Ang mga araw na ito, mas matagal kaming magkasama kaysa sa pinagsama-samang 5 taon. Nag-uusap kami tungkol sa lahat ng bagay, mula sa mga alaala ko noong bata, sa mahigpit niyang pagpapalo, hanggang sa mga pag-aalala niya tungkol sa trabaho at sa panahon mayon. Tila binali ng pagkakasakit niya ang matigas na shell na ginawa niya sa sarili niya at lumabas ang isang mahal at mapagmahal na ama. Isang tanghali, pagkatapos kong pakainin siya ng lugaw na ako mismo ang nagluto, tumingin siya sa akin, may malalim na tingin. Maria, kunin mo nga sa akin ang susi sa drawer na yon. Sinunod ko ang utos niya. Sa loob ay may isang lumang black leather briefcase. Sa loob noon, may isang sangkatauhan ng mga susi. Kunin mang susi na may engraved na number 9. Hinugot ko ang maliit na susi. Nagpatuloy ang ama ko. Sa bahay, sa office ko, may isang safe. Ang password ay birthday mo, 6 na numero. Umuwi ka at buksan mo. Kunin mo ang asul na file na nasa ibabaw. Nagulat ako. Ang safe niya ay naglalaman ng mga lihim na dokumento, pero ganoon kadali niya itong ibinunyag sa akin. At ang password ay birthday ko. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ko. Napakalaki pala ng pwesto ko sa puso ng istriktong ama na ito. Bakit hindi po si Tito Benny ang pinakiusapan nyo? Siya po ang tumutulong sa inyo sa mga bagay na ito. Umiling ang ama ko. Napaka-importante ng dokumento na ito. Sa'yo lang ako natitiwala, anak. Ang tiwala sa mata niya ay nagpadagdag sa bigat ng balikat ko. Alam kong hindi ito isang maliit na utos lang, kundi isang malaking responsibilidad na ibinibigay niya sa akin. Saktong-sakto, nang aalis na ako para kunin ang file, nagkaroon ng ingay sa labas ng room ng pasyente. Bagya akong narinig ang boses ni Miguel. Manugang ako ng general. Bakit hindi niyo ako pinapayagang bumisita? Alam niyo ba kung sino ako? Kumirot ang puso ko. Nandito na naman siya para gumulo. Tumingin ako sa ama ko at nakita kong nagdilim ang mukha niya. Galit na galit siya, kahit pa maputla pa rin. Mabilis akong nagsalita. Magpahinga na lang po kayo, ama. Ako na pong lalabas. Lumabas ako at nakita ko si Miguel na nakikipag-away sa 2 gwardiya ng ospital. Mukha siyang magulo pa rin tulad ng dati. Nandilisik ang mata. Pagkakita sa akin, sumigaw siya. Maria, sa wakas nagpakita ka na. Ang galing mong magtago. Nag-aalaga ka ng ama mo rito. Pero ang inay at tatay ko sa bahay, kumusta? Asawa ka pa rin ba ng pamilya Trinidad? Malamig akong sumagot. Umalis ka na. Ospital ito. Hindi ito lugar para magulo ka. Gulo? Gusto ko lang bisitahin ng father-in-law ko. Hindi ba pwedeng ganon? O natatakot ka na baka ipagsabi ko ang magagandang bagay mo sa kanya? Nagumiti si Miguel ng may pang-asar. Naubos na ang pasensya ko. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ipinadala ko na sa abogado ang divorce papers. Matatanggap mo na yon. Ang sinabi ko ay parang nagdagdag ng gatong sa apoy. Nagwala si Miguel at sumugod sa akin. Ang babaeng walang hiya. Hinding-hindi ako makikipagdiborsyo. Tingnan natin kung paano ka makakatakas sa akin. Mabilis siyang hinawakan ng 2 gwardiya. Saktong-sakto, tumating si Benny, ang aide ng ama ko. Matigas niyang sinabi, Mr. Miguel, itigil mo na ang paggulo. Kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng mas matinding paraan at isumbong ka sa pulis. Lahat ng ginagawa mo ay nakarecord sa security camera. Dahil alam niyang wala na siyang magagawa, galit siyang tumingin sa akin. Nagbigay siya ng huling banta. Sige, hintayin mo lang, Maria. Tingnan natin kung kailan ka magsusumamo sa akin. At padabog siyang umalis. Naiwan akong nakatayo. Sinisikap pigilan ang panginginig. Ang banta ni Miguel ay nagpabalisa sa akin. Alam kong hindi siya madaling bibitaw.
Kailangan kong magpakatatag pa, hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa ama ko. Nang bumalik ako sa room, nakaupo na ang ama ko. Tiningnan niya ako. Galit at awa ang nasa mata niya. Nakita mo na? Ganyan ang klase ng tao na nakita ko na noon pa. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy. Matatag ang boses. Kaya anak, lalo mong kailangang mamuhay ng maayos, ng buo ang loob. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka niya at ng mga sinasabi niya. Tinuro niya ang leather briefcase kanina. Umuwi ka at kunin mo ang file na yon. May isang importanteng bagay na kailangan kong tulong mo. Umuwi ako. Ginamit ang susi at ang birthday ko para buksan ang safe. Sa loob, maliban sa mga military file, nakakita ako ng isang bank book na nakapangalan sa akin. Ilang larawan ko noong bata pa ako na maingat na nakatago at sa ibabaw, tama nga ang sinabi niya. Isang makapal na asul na file. Ang cover ay may nakasulat na Draft Report on the Reform of the Military Medical System for 2025-2030. Dinala ko ang dokumento sa ama ko sa ospital. Binaliktad niya ang bawat pahina, ipinaliwanag sa akin. Ito ang passionate report na matagal ko nang pinaplano para baguhin ang buong sistema ng procurement at management ng medical equipment sa mga military hospital para maiwasan ang wastage, negativity, at mapabuti ang kalidad ng serbisyo para sa mga sundalo. Ang sakit na ito ang dahilan kung bakit wala na akong sapat na lakas para tapusin ito. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-asa. Ang kurso mo ay Business Administration at nagtatrabaho ka ngayon sa ospital. Palitan mo ako, basahin mo, pag-aralan mo, at kumpletuhin mo ang report na ito. Damitin mo ang kaalaman mo, ang pananaw ng isang millennial para dagdagan ito. Kaya mo ba, anak? Tiningnan ko ang file sa kamay ko at tiningnan ko ang mapagtiwalang mata ng ama ko. Alam ko na hindi lang ito isang report. Ito ang puso ng buong buhay niya, ang tiwala niya sa akin, at ang oportunidad ko para patunayan ang halaga ko. Opo, ama. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Pagkalabas ng ama ko sa ospital at pag-uwi para magpagaling, nagtatrabaho ako at ginugugol ko ang lahat ng free time ko sa pag-aaral ng report na ibinigay niya. Habang binabasa ko, lalo akong naengganyo. Hindi lang ito mga numero at plano. Naglalaman ito ng bisyon at dedikasyon ng ama ko para sa military medical field. Nagsimula akong maghanap ng karagdagang materyal. Ikinumpara ang mga management model ng ibang bansa at sinulat ang sarili kong mga ideya. Nakita ko rin ang mas malalim na pananaw sa medical equipment procurement project na kasalukuyang pinamumunuan ng ospital. Mas naintindihan ko ang mga butas sa kasalukuyang proseso, ang mga punto na pwedeng samantalahin ng mga kumpanya tulad ng anghang company ni Miguel para magkapera. Pagkaraan ng isang linggo, nag-organisa ang ospital ng isang grupo ng officials para dumalo sa International Medical and Pharmaceutical Exhibition na ginanap sa SMX Convention Center, Manila. Si Oscar ay nagpadala sa akin kasama ang grupo. Ang dahilan niya ay para makita ko ang mundo. Alam ko na ito ay isang magandang pagkakataon para makita ko ang mga makina at kagamitan na nasa merkado. Kasama rin namin si Dr. Cruz bilang pangunahing technical advisor ng project. Napakalaki ng exhibit. Pinagsama-sama ang daan-daang booth ng mga kumpanya, lokal at banyaga. Napakaingay ng kapaligiran. Sumama ako kay Dr. Cruz, nakikinig sa pagsusuri niya ng mga kalakasan at kahinaan ng bawat kagamitan. Ang karunungan niya at seryosong saloobin sa trabaho ay lalo akong nagbigay ng respeto sa kanya. Huminto kami sa booth ng isang kumpanya mula sa Germany nang bigla akong nakaramdam ng pamilyar na tingin. Lumingon ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Miguel. Nakatayo siya sa kabilang booth, isang malaki at eleganteng booth na may karatula. Anghang Medical Equipment Company Limited. Sa tabi niya ay isang middle-aged man na tila boss niya. Nakita na rin ako at si Dr. Cruz ni Miguel. Umirap siya at lumapit sa amin kasama ang lalaki. Oh, what a coincidence! Maria, nandito ka rin pala?
Sino ang kasama mo? Mukhang bago ah. Ang boses niya ay nang-aasar at ang tingin niya ay sumulyap kay Dr. Cruz. Si Dr. Cruz ay nanatiling kalmado at propesyonal. Tumango siya para bumate. Hello po, ako po si Cruz, kasamahan ni Miss Maria sa trabaho. Ang lalaking kasama ni Miguel ay inabot ang kamay niya kay Dr. Cruz. Matagal ko na pang naririnig ang pangalan ninyo. Ako po si Antonio Lim, General Manager ng Anghang Company. Nice to meet you. Nakipagkamay si Dr. Cruz ng formal. Nagpatuloy si Miguel, puno ng pagmamataas, sabay turo sa booth niya. Ipinapakilala namin ang latest generation extracorporeal circulation system namin. Tingnan nyo, Doktor at Miss Maria. Ito ang strategic product namin. Siguradong makakatugon sa lahat ng mahigpit na standard ng AFPMC. Alam kong sinasadya niya akong inistress, pero hindi na ako ang wife na mananahimik at magtitiis. Huminga ako ng malalim, tumingin diretso kay Miguel at nagsalita ng propesyonal. Salamat sa imbitasyon ninyo. Meron lang po akong ilang tanong tungkol sa modelong ito. Ayon po sa bid file ninyo, ang average hemolysis index ng makina ay 5 cents bali dollar. Pero ayon sa ilang independent clinical report na nabasa ko sa Europa, ang actual index ay malapit sa 8 cents bali dollar, na mas mataas kaysa sa recommended level. Maaari po bang ipaliwanag ninyo ang pagkakaiba na ito? Ang tanong ko ay nagpatigil kina Miguel at Mr. Lim. Namula sa galit at hiya ang mukha ni Miguel. Hindi niya inasahan na ako, ang housewife na palagi niyang minamaliit, ay makakapagbigay ng ganoon katalas na profesional na tanong sa harap ng kanyang CEO. Si Mr. Lim, na mukhang mas may karanasan, ay mabilis na nagayos. Maaring dahil lang ito sa pagkakaiba sa testing method at conditions. Miss Maria, ang produkto po namin ay may lahat ng International Quality Certificate. Hindi ako umatras. Kung gayon, maaari po ba ninyong ibigay sa amin ang original testing report mula sa manufacturer, sa halip na ang summary lang sa bid file? Bukod pa rito, ang microbubble filtration system ng makina ay gumagamit pa rin ng lumang teknolohiya, habang ang bid price ninyo ay katumbas na ng mga modelong gumagamit ng new generation multi-stage filtration technology. Sa tingin ko, kailangan itong linawin para masiguro ang competitiveness at investment efficiency. Si Dr. Cruz na nakatayo sa tabi ko ay tumingin sa akin ng may paghanga. Hindi na makatagal si Miguel. Naiinis siyang bumulong sa tenga ko. Sapat lang para ako lang ang makarinig. Ang galing mo ha? Nagsasabi ka ng masama tungkol sa akin sa harap ng boss ko. Tingnan natin. Huwag mong isipin na porket general ang tatay mo. Wala akong magagawa sa'yo. Marami pa akong magagandang bagay tungkol sa'yo na nakatago. Ang walang liyab na banta ay nagpalamig sa likod ko, pero sinikap kong panatilihing kalmado ang mukha ko. Umalis ako ng isang hakbang at tumingin diretso sa mga mata niya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kung maganda talaga ang produkto ninyo, wala kayong dapat ikatakot. Pagkatapos, lumingon ako kay Dr. Cruz. Doktor, tingnan na po natin ang ibang booth. Tumalikod kami at umalis. Iniiwan si Miguel at ang boss niya na namumutla ang muka. Nang makalayo kami, nagsalita si Dr. Cruz. May paghanga sa boses niya. Gulat na gulat ako sa iyo, Miss Maria. Napakatalas ng mga tanong mo kanina. Mahina akong ngumiti. Sinasabi ko lang po ang mga bagay na nalaman ko. Ang biglaang pagtatagpo na ito ay nagpakita sa akin ng totoong muka ni Miguel. Hindi lang siya abusadong asawa, kundi isang mapanlinlang na negosyante na handang gumamit ng lahat ng paraan para makamit ang layunin niya. At ang banta niya, alam kong hindi ito biro. Nang sumunod na weekend may bisita kami sa bahay. Sila ang pamilya ni Tio Vicente, matandang kasamahan ng ama ko sa giyera. Nagsama sila sa buhay at kamatayan sa digmaan, kaya napakabuti ng kanilang ugnayan. Pagkatapos, nagnegosyo si Tio Vicente at naging matagumpay. Tutulungan ko sana ang house helper na mag-ayos ng bahay nang marinig ko ang sasakyan sa gate. Ang ama ko, kahit pa hindi pa ganap na gumagaling, ay lumabas pa rin para salubungin ang kaibigan niya. Ang dalawang may uban na lalaki ay niyakap ang isa't isa. Emosyonal na pinapalo ang likod ng bawat isa.
Kasama ni Tio Vicente ang asawa niya, si Tia Elena, at isang matangkad, charming na binata. Nang pumasok siya at tumingin sa akin, pareho kaming natigilan ng sandali. Pagkatapos, sabay naming nakilala ang isa't isa. Maria, ikaw ba yan? Gabriel! Si Gabriel! Diyos ko, ikaw talaga? Halos sabay kaming sumigaw ni Gabriel. Si Gabriel ay ang nag-iisang anak ni Tio Vicente. Nung bata pa kami, magkalapit lang ang bahay namin sa military compound. Kami ang matalik na magkaibigan, palaging magkasama. Lumaki siya at lumipat ang pamilya niya sa US para manirahan. Mula noon, nawalan kami ng ugnayan. Mahigit 10 taon na kaming hindi nakikita. Ang payat at maitim na bata noon ay naging isang maayos, propesyonal na binata. Ang hapunan ng gabing yon ay napakainit at masaya. Ang dalawang ama ay nag-alala ng mga lumang istorya, habang ang dalawang inay ay abala sa pag-uusap. Kami ni Gabriel ay magkatabi. Sobrang dami ng pag-uusapan. Ikinuwento ni Gabriel sa akin ang buhay niya sa US, tungkol sa trabaho niya. Lumabas na isa siyang eksperto sa cardiovascular research, nagtatrabaho sa isang sikat na medical research institute. Umuwi ako ngayon sa Philippines para dumalo sa isang scientific conference at para na rin bisitahin ang pamilya. Hindi ko inasahan na makikita kita rito. Nakakagulat talaga, sabi ni Gabriel nang may masayang ngiti. Ikinuwento ko rin sa kanya ang buhay ko. Siyempre, in-edit ko na ang parte ng sirang kasal. Sinabi ko lang na nagkatrabaho ako sa AFPMC. Nang marinig niya na ang trabaho ko ay may kinalaman sa pagbili ng medical equipment, bigla siyang napatingin sa akin. Seryoso ang muka. May plano ba ang ospital niyo na bumili ng kagamitan sa anghang company ngayon? Nagulat ako. Bakit mo natanong? May problema ba? Tumingin si Gabriel sa paligid at hininaan ng boses. Aksidente ko lang itong narinig. Ang institute namin ay may partnership sa ilang malalaking ospital sa Asia. May internal warning sila kamakailan tungkol sa ilang batches ng cardiac equipment na inangkat mula sa isang local distributor sa Philippines na ang pangalan ay Anghang. Ang sabi, hindi daw stable ang kalidad at ang technical specifications ay pinaganda kaysa sa actual. Meron daw ilang maliliit na incident na nangyari pero tinakpan lang. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang impormasyon ni Gabriel ay eksaktong tumugma sa mga hinala ko at ni Dr. Cruz. Sigurado ka, Gabriel? Hindi ako 100% sigurado. Gossip lang ito. Pero ang mga professor namin ay sobrang cautious. Hindi sila magsasabi kung walang basehan. Nag-iimbestiga pa sila. Narinig ko lang ang pangalan ng kumpanya at nakita-kitang nagtatrabaho sa military hospital. Kaya nagtanong ako, mag-ingat ka na lang. Ang usapan namin ni Gabriel ay nagpabigat sa loob ko. Ang problema ay hindi na lang tungkol sa pagkakaiba ng presyo o specs. Direkta na itong may kinalaman sa kaligtasan at maging sa buhay ng mga pasyente. Ang mga sundalo, ang mga kasamahan ng ama ko. Kung gagamitin nila ang mga substandard equipment na yon, hindi maganda ang magiging resulta. Pagkatapos ng hapunan, nang umalis na ang pamilya ni Gabriel, isiniksik niya sa kamay ko ang isang business card. Ito ang number at email ko. Kung kailangan mo pa ng karagdagang impormasyon o kailangan mong i-verify ang anumang bagay, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Susubukan kong tumulong sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat sa iyo, Gabriel. Puno ng pasasalamat ang puso ko. Ang pagbabalik ng aking matandang kaibigan ay hindi lang nagdala ng sorpresang saya, kundi nagbigay din ng mahalagang liwanag na nakatulong sa akin na mas makita ang tunay na kalikasan ng sitwasyon. Alam kong hindi ako pwedeng manatili lang. Kailangan kong gumawa ng isang bagay para pigilan ito. Ilang araw pagkatapos ng pagkikita namin, si Gabriel ang voluntaryong tumawag sa akin. Sabi niya, meron siyang ilang dokumento na gustong ipakita sa akin. Nag-set kami ng meeting sa isang tahimik na coffee shop malapit sa ospital. Pagdating ko, naghihintay na si Gabriel. Seryoso ang mukha niya. Pagkatapos naming umorder, kinuha niya sa bag niya ang isang maliit na USB at inilagay sa mesa. Ito ang mga nahanap ko, paliwanag ni Gabriel. Nang marinig niya ang istorya ko,
Ginamit niya ang mga koneksyon niya para makipag-ugnayan sa isang kaibigan niya na nagtatrabaho sa Product Quality Testing Lab sa Singapore kung saan nagpadala ng sample ang Angchang Company para kumuha ng certificate. Ang kaibigan niya ay medyo nag-alangan noong una, pero pagkatapos marinig ang mga pag-aalala ni Gabriel, pumayag siyang magbigay ng ilang lihim na impormasyon. Ito ang kopya ng mga email exchange sa pagitan ng Angchang Company at isang staff sa lab. Humiling sila na ayusin ang ilang parameter sa report para lumabas ang mga mas magagandang numero, sabi ni Gabriel nang may pagkadiri sa boses. At ito ang pinakaimportante. Binuksan ni Gabriel ang laptop niya at isinaksak ang USB. Sa screen, may dalawang testing report na magkatabi. Ang isa ay ang opisyal na ginamit ng Angchang sa profile nila. Perpekto ang mga index. Ang isa naman ay ang orihinal na report na nakaimbak sa lab system. Ang pagkakaiba sa dalawang report ay sobrang laki. Ang mga index sa kaligtasan, tibay, at bisa ng kagamitan sa orihinal na report ay mas mababa sa acceptable standard. May particular na note pa ang testing specialist tungkol sa panganib ng embolism dahil sa hindi pantay na surface coating material. Kung ang mga kagamitan na ito ay gagamitin, lalo na sa mga open heart surgery, maaari itong magdulot ng nakamamatay na komplikasyon sa pasyente. Matigas na sabi ni Gabriel. Tiningnan ko ang mga numero, ang mga linya sa screen. Nanlamig ang mga kamay at paa ko. Hindi na ito komersyal na pandaraya lang. Krimen na ito. Si Miguel at ang kumpanya niya, dahil sa kita, ay handang isapalaran ang buhay ng tao. Salamat sa iyo, Gabriel. Napaka-importante talaga nito. Nanginginig kong hinawakan ang USB. Anong plano mong gawin dito? Tanong ni Gabriel, nag-aalala ang mga mata. Hindi sila simpleng tao. Hindi ko pa alam, pero hindi ko sila pwedeng hayaan na magpatuloy sa ginagawa nila. Pagkalabas sa coffee shop, agad akong tumawag kay Dr. Cruz. Sinabing may importanteng impormasyon akong kailangan ibahagi. Nag-set kami ng meeting sa office niya pagkatapos ng shift. Nang kaming dalawa na lang, ipinakita ko sa kanya ang buong istorya at ipinakita ko sa kanya ang mga file sa USB. Habang tinitingnan ni Dr. Cruz, lalo siyang nagalit. Mahina siyang pumalo sa mesa, isang bihirang aksyon mula sa isang kalmadong tao tulad niya. Hindi ka panipaniwala. Walang puso talaga. Nanahimik siya sandali, inayos ang isip niya. Pagkatapos, tumingala siya at tumingin sa akin. Sa totoo lang, may natanggap din akong impormasyon. Isang kaibigan kong doktor sa ibang ospital ang tumawag at nagreklamo. Gumagamit sila ng batch ng patient monitor mula sa Angchang sa loob lang ng 6 na buwan, pero walang humpay ang errors. Minsan, screen noise, minsan false alarm, minsan naman biglang namamatay. Paulit-ulit silang humihingi ng warranty, pero ang kumpanya, pinapatagal lang, at ang mga technician na bumababa, hindi sapat ang skill para ayusin. Hinihinala ng kaibigan ko na muling ginawa lang ito, itinapon na products mula sa ibang bansa at nirepackage lang. Ang impormasyon ni Dr. Cruz ay lalong nagpatibay sa mga ebidensya ko. Unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Ang Angchang Company ay isang sistema ng pandaraya. Kailangan nating ilantad ito, matatag kong sabi. Tumango si Dr. Cruz bilang pagsang-ayon. Pero kailangan nating maging maingat. Ang mga ebidensya na ito, bagamat mahalaga, ay hindi pa sapat para maparusahan sila sa batas. Lalo na kung meron silang mga tagapagtanggol sa taas. Kailangan natin ng mas maraming impormasyon. Kailangan natin ng isang konkretong plano. Tumingin siya sa akin, puno ng tiwala. Miss Maria, sa tingin ko dapat tayong magtulungan. Mas magandang dalawa kaysa sa isa. Pumapayag ka ba? Tiningnan ko ang matuwid na doktor sa harap ko. Alam kong mapanganib ang daan na ito. Pero hindi ako nag-iisa. Opo, pumapayag ako. Dito nagsimula ang isang lihim at hindi opisyal na imbestigasyon. Mula noon, sinimulan namin ni Dr. Cruz ang aming plano. Kumilos kami ng napakaingat.
Nag-uusap lang kami sa pamamagitan ng secure messaging apps o nagkikita ng personal sa mga lugar na walang masyadong tao. Nagkasundo kami na hatiin ang paghahanap ng karagdagang ebidensya. Ang trabaho ni Dr. Cruz ay ang gamitin ng mga koneksyon niya sa medical field. Nakipag-ugnayan siya sa mga kasamahan niya sa ibang ospital, mga lugar na gumamit o gumagamit ng kagamitan ng Anghang Company. Hindi siya direktang nagtanong tungkol sa kalidad ng produkto dahil magdudulot yon ng hinala. Sa halip, mahusay siyang nagpalit ng paksa. Nagtanong tungkol sa pangkalahatang kalagayan ng paggamit ng mga bagong makina. Nag-usap tungkol sa mga komplikadong kaso ng pasyente at pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniliko ang usapan sa mga insidente at teknikal na problema na naranasan nila. Hindi nga nagkamali. Maraming reklamo tungkol sa kagamitan ng anghang ang naitala. Mula sa mga maliliit na bug na nakakainis sa mga doktor at nurse hanggang sa mga mas seryosong insidente na nakaapekto sa diagnosis. Gayunpaman, karamihan sa mga ospital ay pinili na ayusin lang ng internal. Hinihiling sa kumpanya na mag-ayos o magpalit. Ayaw nilang palakihin ang issue dahil baka makasira sa reputasyon ng ospital. Si Dr. Cruz ay matyagang nagtala ng lahat. Ang mga pangalan ng ospital, ang uri ng kagamitan, ang oras ng insidente, at kung maaari, ang mga pasyente na naapektuhan. Ako naman, nag-focus ako sa kung saan ako may bentahe, mga dokumento at file. Ang dahilan ko ay ang pagkumpleto ng medical reform report para sa general. Humingi ako ng pahintulot kay Oscar na makita ang archive room ng mga procurement file ng ospital sa loob ng 5 taon. Dahil utos ito ng ama ko, hindi naduda si Oscar at lubos pa akong tinulungan. Sinalubong ko ang sarili ko sa bundok ng mga lumang file. Walang detalye na pinalampas. Gumawa ako ng spreadsheet para i-record ang lahat ng contract na sinalihan o napangalunan ng Anghang Company. Hindi lang sa ospital namin, kundi pati na rin sa ibang units sa military district na kaya kong kumuha ng impormasyon. At doon, nagsimulang lumabas ang isang nakakabahalang pattern. Karamihan sa mga malalaking contract na napanalunan ng angkang ay may isang bagay na pareho. Sa bidding council o sa price appraisal committee, palaging naroon ang pirma ng isang tao, Undersecretary Santos ng Department of National Defense. Kilala ko si Undersecretary Santos. Siya ay isang taong may malaking kapangyarihan, namamahala sa logistics at equipment. Paminsan-minsan, bumibisita siya at nagtatrabaho sa military district ng ama ko. Pero ang dalas ng pangalan niya sa mga project ng isang pribadong kumpanya tulad ng Angkang ay sobrang abnormal. Nagpatuloy ako sa mas malalim na paghuhukay. Ikinumpara ko ang nananalong presyo ng angkang sa presyo sa merkado ng mga katulad na produkto sa parehong panahon. Ang resulta ay nagpagulat sa akin. Karamihan sa mga kagamitan na ibinigay ng angkang ay mas mataas ng 20% hanggang 30% kaysa sa merkado. Ang ilan umabot pa sa 50%. Sa dami ng 10-10 contract sa loob ng 5 taon, ang pagkakaiba ng pera, ang pera na nawala sa estado at sa militar, ay sobrang laki. Ibinahagi ko ang mga natuklasan ko kay Dr. Cruz. Hindi rin niya maitago ang pagkagulat at pag-aalala. Kung talagang si Undersecretary Santos ang nasa likod ng Angkang Company, mas komplikado ito kaysa sa inaakala natin. Hindi lang ito commercial fraud, kundi isang organisado at sistematikong corruption ring. Ang sitwasyon na yon ay lampas na sa aming kontrol. Ang kalaban ay hindi na lang si Miguel o isang tiwaling kumpanya, kundi isang malaking underground force, puno ng kapangyarihan. Isang maliit na pagkakamali ay maaring magdulot ng panganib sa amin. Umuwi ako ng gabing yon, puno ng pag-aalinlangan. Sasabihin ko ba sa ama ko? Pero kakagaling lang niya. Ayokong mag-alala pa siya. Pero kung hindi ko sasabihin, kaya ba namin ni Dr. Cruz na labanan ang ganoong kalaking isda? Umupo ako sa office ng ama ko, tiningnan ang hindi pa tapos na report. Ito ang nagdala sa akin sa daang ito. Ang ama ko ay gustong mag-reform, gustong labanan ang korupsyon.
At ngayon, nasa gitna ako ng pinakamasamang korupsyon na iyon. Hindi ako pwedeng umurong. Para sa ama ko, para sa mga sundalo, at para sa sarili kong konsensya. Isang linggo pa lang ang lumipas mula nang nagsimula ang lihim naming investigasyon at naamoy na ito ni Miguel. Hindi ko alam kung paano. Baka may aksidenteng nagbunyag na kasamahan ni Dr. Cruz o baka binigyan na siya ng abiso ng network ni Undersecretary Santos. Isang gabi, pag-uwi ko mula sa trabaho, tumunog ang telepono ko. Hindi pamilyar na numero. Pagkasagot ko, narinig ko ang pamilyar at nakakakilabot na boses ni Miguel. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay hindi galit. Mabagal at nakakatakot siyang kalmado. "Hello, ex-wife? Mukhang busy ka nitong mga nakaraang araw, ah?" Akala ko, ibababa ko na. Pero nagpatuloy siya sa isang pangungusap na nagpatigil sa akin. "Huwag mo munang ibaba. Gusto ko lang kumustahin ang kalusugan ng father-in-law ko. Nabalitaan ko, muntik na siyang mamatay. Hindi dapat pinag-aalala ang matatanda ng husto, hindi ba?" Nanlamig ang likod ko. Bantay ito. Tinatarget niya ang pinakamahina kong punto. "Anong gusto mo?" Tanong ko. Sinisikap pigilan ang pang-ininig ng boses ko. Tumawa si Miguel sa kabilang linya. "Wala akong gustong anuman. Gusto ko lang magbigay ng taos-pusong payo. May mga bagay na hindi mo trabaho, wag mo nang pakialaman. Lalo na ang babaeng tulad mo, dapat sa kusina lang. Huwag kang magkunyari na hero. Baka ikaw pa ang magdala ng gulo sa pamilya mo. Wala akong ginagawang masama," matigas kong sabi. "Kung malinis ang kumpanya mo, wala kayong dapat ikatakot." "Malinis?" Sumigaw siya sa tawa. "Napaka-inosente mo, Maria. Akala mo ba ganyan gumagana ang mundong ito? Sige na, hindi na ako magsasayang ng oras sa'yo. Binibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Itigil mo na ang lahat ng ginagawa mo at maging isang simpleng employee ka na lang. Kung hindi..." Sandali siyang tumigil at matigas na nagsalita. "Huwag mong sisihin sa akin ang anumang mangyayari. Ang buong buhay na dangal ng ama mo? Isang pitik lang ng daliri ko, kaya kong sirain sa social media. Tingnan natin kung may mukha pa ang general mo para harapin ang mga kasamahan at tauhan niya." Pagkatapos, binaba niya ang tawag. Nanatili akong nakatayo sa room. Sobrang bigat ng telepono sa kamay ko. Nagsimulang lumabas ang takot sa akin. Hindi ako natatakot na sirain niya ako, pero hindi ko matatanggap kung madungisan ang reputasyon ng ama ko. Inialay niya ang buong buhay niya sa militar. Ang kalinisan at danggal niya ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi ako nakatulog ng buong gabi. Ititigil ko ba? Pero kung titigil ako, parang kinukonsinti ko ang kasamaan. Ang mga substandard equipment na yon ay ipapasok pa rin sa mga ospital at ang buhay ng maraming tao ay mapapanganib. Hindi ito papayagan ng konsensya ko. Kinaumagahan, pumasok ako sa ospital ng malaki ang eye bags. Ikinuwento ko ang lahat kay Dr. Cruz. Tahimik siya na nakinig at pagkatapos ay matatag siyang nagsabi. Habang nagbabanta sila, lalong nagpapatunay na nasa tamang daan tayo at natatakot sila. Hindi tayo pwedeng huminto, Miss Maria. Pero kailangan nating mas mag-ingat pa. Ang determinasyon ni Dr. Cruz ay nagbigay sa akin ng lakas. Alam kong hindi ako pwedeng umurong. Kailangan kong ituloy ang laban na ito hanggang sa huli. Nag-text ako kay Miguel ng isa lang. Hindi ako titigil. Pagkaraan ng 2 araw, si Carla, ang matalikong kaibigan noong college, ay biglang dumating sa bahay para hanapin ako. Matagal na kaming hindi nagkikita. Mula nang ikasal ako, unti-unti nang lumayo ang ugnayan namin. Si Carla ay nagtatrabaho sa isang malaking media company, palaging busy sa business trips at mga sosyal na ugnayan. Pagkakita kay Carla, masaya ako, pero medyo nagulat din. Nagtimpla ako ng kape para sa kanya at masigla kaming nag-usap. Tiningnan ako ni Carla ng may pag-aalala. "Maria, mukhang pagod na pagod ka, ha? Narinig ko na ang lahat tungkol sa'yo. Si Miguel, hindi talaga disenteng tao." Nang inalo ako ni Carla, gumaan ang loob ko. Nagsimula akong magkwento sa kanya tungkol sa mga paghihirap na pinagdaanan ko
at ang mga problema sa trabaho ngayon. Pero hindi ko binanggit ang lihim na investigasyon. Si Carla ay matiyagang nakinig. Nang matapos ako, hinawakan niya ang kamay ko. Seryoso ang muka. Maria, kapatid ang turing ko sa'yo. Kaya ko ito sasabihin. Ang problema mo lang kay Miguel, dapat diborsiyo na lang. Huwag mo nang pakialaman pa ang kumpanya niya. Natigilan ako. Bakit mo nasabi yan? Alam mo namang tiwali sila sa negosyo, hindi ba? Bumuntong hininga si Carla, tumingin sa paligid na parang natatakot na may makarinig. At pagkatapos ay bumulong sa tenga ko. Hindi mo alam. Hindi lang si Miguel ang nasa likod ng angkang company. Piyon lang siya. Ang sumusuporta sa kanila ay si Undersecretary Santos. Alam mo kung sino siya, di ba? Ang kapangyarihan niya ay sobrang laki. Kahit pa general ang tatay mo, hindi niyo sila kakayanin. Ang pangalan na yon, kahit pa ako mismo ang nakatuklas, nanlamig pa rin ako nang marinig ko ito mula sa kaibigan ko. Nagpatuloy si Carla, nag-aalala ang boses. Huwag kang maging matigas. Sa pagkakataong ito, babala lang ang ginagawa nila. Kung magpopulations ka, natatakot ako na hindi nila kayo pababayaan ng pamilya mo. Pakinggan mo ako. Para sa kaligtasan mo at in General Ramos, tigilan mo na. Tiningnan ko si Carla, ang kaibigan na pinagkakatiwalaan ko noon. May pag-aalala sa mga mata niya, pero sa kaibuturan noon, nakita ko rin ang takot at iba pang bagay na hindi ko maintindihan. Bigla kong na-realize na si Carla ay hindi pumunta rito para magbigay babala bilang kaibigan. Pumunta siya rito bilang isang messenger, isang taong nagdadala ng mensahe ni Miguel at ng puwersa sa likod niya. Ang media company ni Carla ay baka nakakuha na ng malaking contract mula sa angkhang o kay Undersecretary Santos mismo. Isang malaking pagkadismaya at kirot ang dumaloy sa akin. Ang taon ng pagkakaibigan namin ay kaya palang bilhin ng interes at kapangyarihan. Umuwi ka na, malamig kong sabi. Nagulat si Carla. Maria, anong nangyayari sa'yo? Gusto ko lang tumulong. Tumulong? Mumiti ako ng mapait. Magkano ang binayad nila sa'yo para sabihin sa akin ang mga salitang yon? Umuwi ka at sabihin mo sa kanila na hindi ako susuko. At ang pagkakaibigan natin, tapos na mula ngayon. Namutla ang mukha ni Carla. Hindi na siya nakapagsalita. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang handbag niya at mabilis na lumabas. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang maliit na gift box sa mesa. Ito ang regalo ko para kay Tito General. Sana pag-isipan mo pa ang sinabi ko. Nang umalis si Carla, naiwan akong mag-isa sa sala. Ang pakiramdam ng pagod at pag-iisa ay bumalot sa akin. Ang pagkawala ng isang matalik na kaibigan ay mas masakit pa kaysa sa pagharap sa isang mapanganib na kalaban. Balak ko sanang itapon ang regalo ni Carla sa basura, pero may nag-udyok sa akin na itago ito. Ang kutob ko ay nagsasabi na may mali. Nang gabi yon, pagkatapos kong masiguro na tulog na ang ama ko, dinala ko ang regalo sa kwarto ko at maingat na binuksan. Sa loob ay hindi ginseng o bird's nest. Ito ay isang puting envelope. Walang pangalan ng nagpadala o tatanggap. Malakas ang tibok ng puso ko. Nanginginig kong binuksan ang envelope. Sa loob, may isang tumpok ng litrato. At ang nakita ko ay nagpatigas sa dugo ko. Iyon ay mga lihim na litrato namin ni Dr. Cruz. Ang isa ay kinuha habang nakaupo kami at nag-uusap sa coffee shop kung saan kami nagkita ni Gabriel. Ang isa pa ay kinuha habang inaabot ni Dr. Cruz sa akin ang isang file sa tahimik na hallway ng ospital. Ang anglin ng kuha ay masama. Nagpapabago sa aming simpleng at inosenteng aksyon na mukhang lihim at kakaiba. Ang huling litrato ay kuha habang umalis kami sa department office ng gabing-gabi na parang magkasintahan na may lihim na date. Kasama ang mga litrato ay isang typewritten na papel. Walang pirma, may ilang maikling linya lang. Tigilan mga agad. Kung hindi, ang mga litrato na ito kasama ang isang magandang istorya ay ipapadala sa hospital management, sa AFP General Headquarters Inspectorate
at pati na rin sa asawa ni Dr. Cruz. Nakatulala ako sa kama. Nanlalamig ang mga kamay at paa ko. Asawa ni Dr. Cruz. Hindi ko kailanman narinig na binanggit niya ang tungkol sa kanyang pamilya. Pero hindi yon mahalaga. Ang mahalaga ay gumamit sila ng pinakamarumi at pinakamababang paraan. Hindi lang nila ako gustong sirain. Gusto rin nilang hilain si Dr. Cruz, isang matuwid at henyong tao, sa putik na ito. Gusto nilang sirain ang pamilya niya, sirain ang karir niya. Ang banta ni Miguel sa exhibition, marami pa akong magagandang bagay tungkol sa'yo na nakatago pa. Naging totoo na ngayon. Ang ginawa niya at ng mga kasamahan niya ay lumampas na sa lahat ng limitasyon ng tao. Ang galit ay sumiklab sa akin. Tinabunan ang takot. Akala ba nila titigil ako dahil dito? Nagkamali sila. Ang kasamaan nila ay lalo lang nagpatigas sa determinasyon ko. Hindi lang ako nakikipaglaban para sa katuwiran. Nakikipaglaban din ako para protektahan ang danggal ko at ng kasamahan kong tumatayo sa tabi ko. Maingat kong itinago ang mga litrato at ang banta sa isang ligtas na lugar. Ito ang magiging isa pang ebidensya para sa kanilang krimen. Kinaumagahan, nakita ko si Dr. Cruz at ipinakita ko sa kanya ang lahat. Tiningnan niya ang mga litrato. Ang karaniwan niyang kalmadong muka ay hindi maitago ang galit. I'm sorry. Dahil sa akin, nadamay ka. Sabi ko, guilty ang boses. Umiling si Dr. Cruz. Hindi mo kasalanan. Ang may kasalanan ay ang mga taong gumawa nito. Inasahan na natin ang ganitong klaseng kabastusan. Huwag kang mag-alala tungkol sa pamilya ko. Ang asawa ko ay mapagkakatiwalaan. Maniniwala siya sa akin. Tumingin siya sa akin, matatag ang mga mata. Ang bagay na ito ay lalong nagpapatunay na kailangan nating mas bumilis. Kailangan nating makakolekta ng sapat na ebidensya bago sila makakilos. Pagkatapos mapansin na walang epekto ang mga mababang antas na banta, nagsimulang kumilos ang grupo ni Undersecretary Santos ng mas direkta. Isang hapon habang nasa opisina ako, tumawag si Benny, ang aide. Nag-abiso siya na Undersecretary Santos ay pupunta sa bahay para bisitahin ang ama ko. Nag-alala ako. Alam kong hindi ito isang karaniwang pagbisita lang. Pupunta siya para mag-pressure. Nagpaalam ako na umuwi ng maaga. Pagdating ko sa bahay, nakapart na ang sasakyang may asul na plaka ni Undersecretary Santos sa labas ng gate. Hindi ako pumasok agad. Nagkubli ako sa likod ng isang malaking puno sa labas ng harden. Sinisikap pakinggan ng usapan mula sa sala. Ang boses ni Undersecretary Santos ay mukhang mabait at palakaibigan. General, kumusta na po ang kalusugan ninyo? Lahat kami sa department ay nag-aalala sa inyo. Kayo po ang matandang puno ng militar. Kailangan niyo pong mag-ingat para gabayan kami. Ang boses ng ama ko ay nanatiling kalmado. Salamat, Undersecretary Santos, sa pag-aalala. Matanda na ako. Normal lang ang sakit. Walang anuman. Pagkatapos ng ilang formal na pangungumusta, nagsimulang pumasok si Undersecretary Santos sa pangunahing issue. General, may narinig po akong ilang hindi magandang tsismis kamakailan. Tungkol po sa anak ninyo, si Maria. Tila nagkaroon siya ng hindi pagkakaintindihan sa angkang company ng dating manugang niya pagkatapos ng problema sa pamilya. Bata pa po si Maria at nagtatrabaho siya sa ospital. Baka may gawin siyang makakaapekto sa isang importanteng project na isinasagawa ng department. Pumunta po ako rito para makipag-usap sa inyo. Kayo po ang mas matanda. Payuhan niyo po siya para maiwasan ang lumalaking gulo na makakaapekto sa pagkakaisa natin at sa reputasyon ng pamilya natin. Ang mga salita niya ay napakahusay. Nagpapanggap na nag-aalala habang lihim na nagbabanta. Pinapaalalahanan niya ang ama ko na mas mataas siya at ang importanteng project ay konektado sa kanya. Pinigilan ko ang hininga. Naghihintay sa sagot ng ama ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Nangahimik ang ama ko sandali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita, pero matigas, malinaw ang bawat salita. Salamat, Undersecretary Santos, sa sinabi mo. Ang anak ko,
Ako ang lubos na nakakakilala sa kanya. Mula pagkabata, tinuruan ko siyang mamuhay ng matuwid at tapat. Kung may nagawa siyang mali, ako ang unang magpaparusa sa kanya. Pero kung tama ang ginawa niya, kahit pag gumunaw ang mundo, susuportahan ko siya. Huminto siya at nagpatuloy, mas matigas ang boses. Tungkol sa internal unity, sa tingin ko, ang unity ay dapat itayo sa disiplina at batas. Kahit sino, anuman ang rank, kung gumawa ng mali, nagdulot ng pagkawala ng ari-arian ng militar at nakasira sa kalusugan ng mga sundalo, dapat ilantad at parusahan ng husto. Iyan ang uri ng unity na kailangan ng partido at ng mamamayan. Iyan lang po, Undersecretary Santos. Ang usapan ay natapos sa isang tensyonadong kapaligiran. Umalis si Undersecretary Santos nang hindi masaya ang muka. Nang makaalis ang sasakyan niya, pumasok ako sa bahay. Nakaupo ang ama ko sa upuan. Medyo pagod ang muka, pero maliwanag ang mata. Tiningnan niya ako at tinuro ang office table niya. Halika rito, anak. Binuksan niya ang isang locked drawer at kumuha ng isa pang file, kasing kapal ng report na ibinigay niya sa akin. Inilagay niya ito sa harap ko. Ito ang mga dokumento na lihim kong kinolekta tungkol sa mga pagkakamali ni Undersecretary Santos sa loob ng ilang taon. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan, pero wala pa akong sapat na konkretong ebidensya. Ngayon, marahil oras na. Nagulat ako habang binabaliktad ko ang mga pahina. May mga kopya ng mga contract, mga desisyon na nag-aapruba ng project na mukhang kahina-hinala, mga report tungkol sa labis na pagtaas ng presyo ng kagamitan. Malayo na ang narating ng ama ko kaysa sa akin. Tiningnan niya ako, estrikto at mapagtiwala ang mga mata. Ang trabaho mo ngayon ay pagsamahin ang mga nahanap mo sa mga dokumento na ito para makabuo ng isang kumpletong file, hindi matatawaran. Hindi ako direktang makikialam dahil mas mataas siya sa akin. Pero gagamitin ko ang reputasyon ko para masigurong may papadala ang file na ito sa tamang lugar, tamang tao, sa mga pinakamataas na pinuno ng AFP General Headquarters Inspectorate. Gawin mo ito, anak. Gawin mo ng maayos at maigting. Sa sandaling ito, alam kong hindi na ako nag-iisa. Mayroon akong pinakamatibay na suporta mula sa aking ama. Lahat ng takot sa akin ay nawala na. Ang natitira na lang ay ang matinding kagustuhang lumaban. Nang mapansin nila na hindi epektibo ang pagpresyon sa ama ko, si Miguel at ang inay niya ay gumawa ng isa pang kahiyahiyang gimmick. Isang linggo ng umaga, habang nagkakape kami ng ama ko sa harden, may isang grupo ng tao ang dumating sa gate at gumawa ng gulo. Pinamumunuan sila ni Miguel at Tia Teresa, ang dating biyenan ko. Kasama nila ang isang kakaibang babae na mga 50 anyos, simpleng damit at mukhang kawawa. Hindi sila nag-doorbell. Sinira nila ang gate, sumisigaw at gumagawa ng ingay na nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay. Sinubukan silang pigilan ng batang gwardiya pero hindi niya kaya. "Maria! Anak! Lumabas ka na rito! Kakausapin ka ng inay!" Umiiyak si Teresa ng sobra. Sumimangot ang ama ko at sininyasan ang gwardiya na buksan ang gate. Gusto niyang makita kung anong gimmick ang gagawin nila. Pagkapasok, si Teresa ay sumugod para yakapin ang mga paa ko. Mabilis akong umalis. Umupo siya sa lupa at sinuntok ang dibdib niya. Diyos ko! Diyos ko! Anak, alam kong nagkamali ako. I'm sorry. Patawarin mo ako. Patawarin mo si Miguel. Umuwi ka na sa amin, anak. Walang nagluluto. Ang lamig ng bahay nang wala ka. Si Miguel ay umiiyak din. Puno ng pagsisisi ang muka. Maria, alam kong nagkamali ako. Naging abusado ako. Sobrang dami kong pagkakamali. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magbago, please. Simulan natin ulit, ha? Ang kakaibang babae ay lumapit din. Pinagsiklop ang kamay niya sa harap ng ama ko. Tito General, ako po ang tita ni Maria sa probinsya. Narinig ko po ang problema sa pamilya.
Pumunta po ako rito para po humingi ng tawad para sa bahay ng babae. Sana po, palawakin ninyo ang puso ninyo at ng pamilya ninyo para magkabalikan po sila. Bata pa po, lahat naman po ay nagkakamali. Nakatulala ako. Tita sa probinsya? Wala akong kamag-anak na ganoon. Ito ay isang maayos na peking palabas. Gusto nilang gumanap bilang biktima. Kumuha ng isang emosyonal na pag-iyak at paghingi ng tawad para paikutin ng mga kapitbahay. At marahil, para i-record at i-post sa online para magbigay ng presyon sa public opinion na ginagawang ako ang walang pusong wife na hindi marunong magpatawad. Ang ama ko, na tahimik na nag-oobserba mula sa simula, ay malakas na pinukpok ang baston niya sa sahig. Bumalik ang majestikong boses niya. Tama na. Akala ba ninyo, ang bahay ko ay isang entablado para sa inyong mga drama? Lahat sila ay nanahimik sa galit niya. Tinuro niya ang babae. Sabi mo, tita ka ng anak ko. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, ano ang pangalan ng tatay at nanay niya sa probinsya? Saan ang original naming probinsya? Sagutin mo. Namutla ang babae, hindi makapagsalita. Lumingon ang ama ko kay Teresa. At ikaw, sabi mo, nandito ka para humingi ng tawad. Kung ganoon, tatanungin kita. Ang pilat sa likod ng anak ko na ginawa ng anak mo 3 taon na ang nakakaraan, alam mo ba? Ang mga pagkakataon na sinaktan siya ni Miguel, isa ka bang beses na nagsalita para pigilan siya? O nagdagdag ka pa ng gatong? Anong karapatan mo para sabihin ang dalawang salitang, I'm sorry? Si Teresa ay napipi, pula at puti ang muka. Sa huli, tumingin ang ama ko kay Miguel. At ikaw, sabi mo, gusto mong magsimula ulit. Karapat-dapat ka ba? Isang abusadong asawa, isang tiwaling negosyante, walang awa, handang ipagpalit ang buhay ng mga kasamahan ko para lang sa kita? Anong karapatan mo para maging asawa ng anak ko ulit? Tinuro niya ang gate. Lahat kayo, lumayas na sa bahay ko. Bago ko tawagin ang security team ng military district para damputin kayo dahil sa panggugulo ng katahimikan. Dala-dala ng takot, nagtulungan silang tumayo at mabilis na lumabas sa gate na parang mga daga. Bago umalis, lumingon si Miguel, puno ng galit ang mata at nagbitiw ng huling banta. Sige, pinipilit niyo ako sa gilid. Darating ang araw. Ikaw mismo ang luluhod at magsusumamo sa akin, Maria. Natapos ang peking palabas, pero alam kong parating pa lang ang totoong bagyo. Pagkatapos ng peking drama sa bahay namin, tila na-realize ni Miguel at ng mga kasamahan niya na ang mga personal na taktika ay hindi makakayang paalisin kami ng ama ko. Nagsimula sila ng isang mas masamang plano. Isang labanan na hindi gumagamit ng espada, pero nakamamatay ang pinsala. Ang labanan sa media, pero hindi nila inasahan na nauna na kami ng isang hakbang. Ang ama ko, pagkatapos pag-isipan ng mabuti, nagdesisyon na hindi namin pwedeng sundin ang karaniwang daan ng internal complaint dahil madali itong PPET ng kapangyarihan ni Undersecretary Santos o patatagalin ng walang hanggan. Sabi niya, kung gusto nating tanggalin ang nakalalasong tinik na ito, kailangan nating gamitin ang lakas ng publisidad. Nakipag-ugnayan siya kay Gabriel at humingi ng tulong. Sa international niyang network at pag-unawa sa media, si Gabriel ang pinakaangkop na tao. Ayon sa plano ng ama ko, lihim na ipinadala ni Gabriel ang lahat ng ebidensya tungkol sa palsipikasyon ng Anchang Company sa mga datos at pagbibigay ng substandard na kagamitan sa ilang mapagkakatiwalaang investigative journalist na pinagkakatiwalaan niya. Ang USB na ibinigay sa akin ni Gabriel, kasama ang mga dokumento na kinolekta ng ama ko, ay naging unang bala. Isang Lunes ng umaga, sabay-sabay na sumiklab ang social media at ang mga malalaking online news sites. Isang serye ng mga headline ang inilatala. Naglalantad sa ring na nagbibigay ng substandard na medical equipment sa mga military hospital, ang Anchang Company at ang mga lihim sa mga bilyon-bilyong contract. Ang buhay ng mga sundalo na kompromiso ng pekeng medical equipment. Ang mga artikulo ay nagbigay ng hindi matatawarang ebidensya mula sa email exchange,
mga palsipikadong testing report, hanggang sa labis na pagkakaiba ng presyo. Naggalit ang publiko. Libu-libong comments at libu-libong shares ang napapahayag ng galit sa walang pusong ginawa ng Antiang Company. Ang malaking presyon ay nagsimulang dumating, hindi lang sa kumpanya ni Miguel, kundi pati na rin sa mga regulatory body. Para kontrahin ito, pumili si Miguel ng isang paraan na walang sinuman ang nagakala. Nagdesisyon siyang huwag tumakas, kundi magpakita, pero sa isang ganap na bagong papel, ang papel ng biktima. Tanghali noon, pumunta siya kasama ang inay niya at ilang inupahan na tao sa gate ng AFPMC, kung saan ako nagtatrabaho. Nagbitbit siya ng isang malaking banner na may nakasulat. Ang katotohanan tungkol sa asawa na gumamit ng kapangyarihan ng pamilya para siraan ang asawa. Tumayo si Miguel sa harap ng gate, nakasuot ng lumang damit, payat ang muka, nagpapanggap na sobrang sakit ng loob. Sumagot siya sa interview ng ilang tabloid na inayos na. Umiyak siya. Nagkwento kung paano siya sinira ng asawa niya, ang anak ng isang makapangyarihang general. Sabi niya, dahil hindi niya matugunan ang walang katapusang material na kahilingan ko, nag-alit ako at umalis. At pagkatapos ay ginamit ang koneksyon ng ama ko para gumawa ng pekeng ebidensya para sirain ang kumpanya niya at itulak siya sa paggalugi. Si Tita Teresa, ang inay niya, ay gumanap din ng mahusay. Nagpumiglas siyang magkwento tungkol sa sakripisyo niya para mapalaki ang anak niya. At ngayon, kailangan niyang makita ang anak niya na sirang-sira dahil sa isang walang kwentang babae. Ang drama ni Miguel ay tumama sa curiosity ng ilang bahagi ng publiko. Isang mainit na debat ang sumiklab sa online. Ang isang panig ay naniniwala sa mga konkretong ebidensya, habang ang isa naman ay naniniwala sa madamdaming istorya ng kawawang asawa. Ginawa nilang family feud ang istorya ko, isang labanan ng kapangyarihan na nakikilala sa seryosong kalikasan ng issue, korupsyon at pagbawalang bahala sa buhay ng tao. Nagtatrabaho ako sa office nang marinig ko ang ingay mula sa mga kasamahan ko. Tiningnan ko sa bintana at nakita ko ang gulo na yon. Nanghina ang mga kamay at paa ko. Ang kapal na mukha ni Miguel ay umabot na sa panibagong rurok. Mabilis na tumakbo si Dr. Cruz sa office ko. "Manatili ka lang dito. Huwag kang lumabas. Maayos din ang lahat." Sabi niya, matatag ang mga mata. Pero alam ko na hindi ako pwedeng magtago ng matagal. Oras na para direktang harapin siya at ilantad ang totoong mukha niya sa harap ng publiko. Ang bagyo sa media ay nagdulot ng sobrang laking presyon. Napilitan ng mga awtoridad na kumilos. Nag-utos ang AFP General Headquarters Inspectorate na bumuo ng isang interagency investigation team para linawin ang issue. Isang emergency hearing ang ginanap sa auditorium ng Department of National Defense, DND, kasama ang mga kinatawa ng inspectorate, mga pinuno ng mga hospital na konektado, mga kinatawa ng Angkang Company at iba pang involved parties kasama na kami ni Dr. Cruz. Ang hearing na ito ay nagbigay din ng pahintulot sa ilang lehitimong news agency na dumalo at mag-cover. Pumasok kami ni Dr. Cruz sa auditorium sa gitna ng atensyon ng maraming tao. Si Miguel at ang general manager na si Mr. Lim ay nakaupo sa kabilang row. Tiningnan ako ni Miguel ng may galit at pagmamataas na parang hawak na niya ang panalo. Si Undersecretary Santos ay naroon din, nakaupo sa presiding row, malamig ang muka, walang emosyon. Pagkatapos ideklara ng presiding officer ang dahilan, binigyan ng pagkakataon ang Angkang Company na magsalita muna. Tumayo si Mr. Lim, mukhang seryoso, at tinanggihan ang lahat ng akusasyon. Sinabi niya na ito ay isang sinadyang defamation campaign ng mga kakumpitensya. Pagkatapos, si Miguel na ang nagsalita. Ipinagpatuloy niya ang kanyang drama, pero mas tuso na ngayon. Hindi siya umiyak, kundi nagpanggap na isang nasaktang lalaki na nagsisikap na maging matatag. At pagkatapos, inilabas niya ang panghuli niyang alas. "Mga Ginoo at Ginang, alam kong walang maniniwala sa mga salita ko ngayon. Pero may ebidensya ako na personal na atake ito sa akin.
Pagkatapos niyang magsalita, itinuro niya ang presiding row at ang mga lihim na litrato namin ni Dr. Cruz ay inilabas sa malaking screen para makita ng lahat sa auditorium. Ang mga masamang angle, ang mga sinadyang cut and paste na sandali ay gumawa ng ganap na ibang istorya. Sabi ni Miguel, puno ng pait. Ito ang asawa ko at ito si Dr. Cruz, ang kasamahan niya. Ayokong sabihin ang masakit na istorya na ito, pero dahil sa masamang ugnayan na ito, nang natuklasan ko, nag-alit siya at nakipagsabwatan kay Dr. Cruz para magbato ng peking akusasyon at sirain ako. Nagsimulang magbulungan ang buong auditorium. Ang lahat ng tingin ay nakatuon sa amin ni Dr. Cruz, puno ng pagduda. Si Undersecretary Santos sa presiding seat ay mahinang ngumiti. Oras na namin. Si Dr. Cruz ang unang tumayo. Nanatili siyang kalmado at propesyonal sa kanyang demeanor. Hindi niya ipinaliwanag ang mga litrato, kundi direkta siyang nag-focus sa technical na issue. Siyentipiko niyang sinuri ang mga pagkakaiba sa technical specifications, ang potensyal na panganib sa mga pasyente. Ang kanyang mga salita ay lohikal, matigas, batay sa medisina at klinikal na karanasan na nagpapatango sa maraming tao sa auditorium. Pagkatapos, ako naman. Mabilis ang tibok ng puso ko, pero nang tumayo ako sa harap ng mic, tiningnan ko diretso si Miguel at Undersecretary Santos. Naramdaman kong sobrang kalmado ako. Sinimulan ko ang presentasyon ko, hindi sa mga numero, kundi sa sarili kong istorya. Nagkwento ako tungkol sa sampal, tungkol sa tawag ko sa ama ko, tungkol sa mga araw ng pagtitiis. Pagkatapos, inilabas ko ang mga ebidensya na kinolekta namin ng ama ko. Ang mga bid file na pinataas ang presyo, ang mga kahina-hinalang pirma ni Undersecretary Santos, ang mga contract na may madidilim na clause. Sa huli, tumingin ako diretso kay Miguel. Sabi ni Mr. Miguel na ako at si Dr. Cruz ay may masamang ugnayan. Kung ganoon, na yon, pakipakinggan ang sinabi ng isang nasaktang asawa sa kanyang asawa. Sininyasan ko ang isang teknisyan. Isang audio recording ang tumunog, umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Iyon ang boses ni Miguel sa tawag ng banta niya sa akin noon. Matalino akong nag-record. Ang buong buhay na danggan ng ama mo. Isang pitik lang ng daliri ko, kaya kong sirain sa social media. Akala mo ba, ganyan gumagana ang mundong ito? At pagkatapos, ang pinakamapagpasyang recording ay inilabas. Isa pa na record ko nang hinarang niya ako sa gate ng ospital. Sa galit niya, wala siyang pakialam sa sinasabi niya. Ang mga simpleng sundalo sa loob, magkano ang halaga ng buhay nila? Mamamatay ang isang ito, may iba pang papalit. Ang mahalaga, mananalo ang kumpanya ko sa kontrak na ito. Naiintindihan mo? Nanahimik ang buong auditorium. Ang pangungusap ni Miguel na minamaliit ang buhay ng sundalo ay parang isang bomba na tumama sa lahat ng naroon, lalo na sa mga pinuno na nakasuot ng uniforme. Nagbago ang mukha ng lahat, mula sa pagkagulat patungo sa matinding galit. Ang totoong mukha ni Miguel ay lubusang nalantad. Pagkatapos ng recording, nanatiling tahimik at mabigat ang buong auditorium. Ang lahat ng tingin ay nakatuon na yon kay Miguel. Hindi na pagduda, kundi paghamak at galit. Ang mukha ni Miguel ay puting parang papel. Tumatagaktak ang pawis niya sa noo. Nauutal siya. Sinisikap tanggapin ang pangyayari. Hindi totoo. Cut and paste yan. Peking recording yan. Pero ang boses niya ay mahina na, walang lakas. Saktong-sakto, ang taong nakaupo sa tabi niya, si General Manager Lim, na tahimik mula sa simula ng hearing, ay biglang tumayo. Alam niya na nalulubog na ang barko ng angkang, at ang tanging magagawa niya ngayon ay iwanan ng kapitan at iligtas ang sarili niya. Yumuko si Mr. Lim sa presiding seat, mukhang nagsisisi. Mga Ginoo at Ginang, I apologize. Bilang General Manager, tinatanggap ko ang isang bahagi ng responsibilidad dahil sa masamang pangangasiwa sa mga empleyado. Lahat ng maling gawain na ito,
Mula sa pag-uutos na palitan ang technical specs hanggang sa pagpapataas ng presyo ng kagamitan, ay personal na ginawa ng Vice General Manager na si Miguel. Dahil labis akong nagtiwala sa kanya, hindi ko ito agad napansin. Makikipagtulungan kami ng lubusan sa mga investigating agency para linawin ang lahat. Ang mga salita ni Mr. Lim ay parang huling saksak sa likod ni Miguel. Lumingon siya sa boss niya, hindi makapaniwala ang tingin. At pagkatapos ay naging kawalan ng pag-asa. Iniwan na siya. Tuluyan siyang gumagsak. Umupo siya, sinakop ang ulo niya ng dalawang kamay, nanginginig ang buong katawan. Tapos ng lahat. Ang drama niya ay natapos sa isang nakakahiyang paraan. Pagkatapos ng hearing, kumilos ang Military Security Investigation Agency. Si Miguel ay kinustudiya para sa investigasyon. Si General Manager Lim ay pinatawag din. Mula sa kanilang mga pahayag, kasama ang hindi matatawarang ebidensya na ibinigay namin, ang buong corruption ring ay unti-unting nalantad. Si Undersecretary Santos, dahil sa mga ebidensya ng pangungunsinti, pagtanggap ng suhol at paggamit ng posisyon at kapangyarihan, ay sinuspinde para sa investigasyon. Pagkaraan ng ilang araw, isang warrant of arrest ang inilabas para sa kanya. Ang kaso ay nagdulot ng gulo sa buong militar. Maraming tiwaling opisyal na konektado ang nahuli rin. Ang Anghang Company ay binawi ang business license nito. Ang mga ari-arian nito ay ni-freeze para imbestigahan. Si Miguel, pagkatapos na matanggal sa kumpanya, ay humarap sa hukuman. Marami siyang kaso, tulad ng swindling, bribery at counterfeiting. Natanggap niya ang angkop na parusa. Binayaran niya ang presyo ng mga krimen na ginawa niya. Siya ay sirang-sira, nawala ang lahat, karir, pera at danggal. Nang hatulan si Miguel, hindi ako pumunta sa korte. Para sa akin, tapos na ang lahat ng mailantad ang katotohanan sa hearing. Hindi ako nagdiwang, naramdaman ko lang ang paglaya. Isang bigat, isang madilim na kabanata sa buhay ko ay natapos na. Ang proseso ng diborsyo namin ni Miguel ay mabilis na inayos ng korte. Nang hawak ko ang divorce paper, hindi ako malungkot, hindi rin masaya. Naramdaman ko lang ang kakaibang kapayapaan. Totoo akong malaya na. Malaya mula sa isang nakakalason na kasal. Malaya mula sa isang abusado at walang hiyang asawa. Ang buhay ko ay unti-unting bumalik sa normal. Ang mga masasamang tsismis tungkol sa akin ay otomatikong nawala. Ang lahat sa ospital ay tumitingin sa akin ng may paggalang at paghanga. Dahil sa ambag ko sa paglalantad ng kaso at ang napatunayan kong kakayahan sa trabaho, ako ay itinulak ng hospital management at naitalaga sa posisyon ng Vice Head of Planning and General Services. Sa edad ko, isa itong malaking hakbang. Nagsimula akong magtrabaho ng husto kasama ang mga kasamahan ko. Nagtatayo ulit ng mas mahigpit at transparent na proseso ng procurement at appraisal ng kagamitan. Nag-ambag ako sa reform effort na sinimulan ng ama ko. Ang ugnayan namin ni Dr. Cruz ay tahimik ding sumulong. Magkasamahan pa rin kami sa trabaho, nag-uusap araw-araw, pero sa tingin namin sa isa't isa, may iba nang nandyan. Paggalang, paghanga, at pag-unawa. Magkasama kaming dumaan sa isang malaking bagyo, at ang pagkakaisa na yon ay mas matibay pa kaysa sa libong salita. Isang hapon pagkatapos ng trabaho, nag-imbita siya sa akin sa Garden Coffee Shop ng ospital. Nagbigay siya sa akin ng balita. Natanggap niya ang desisyon na padala siya sa temporary field hospital sa Palawan sa loob ng 1 taon. Medyo nalungkot ako, pero mumiti pa rin ako para batiin siya. Isa po itong marangal na misyon. Naniniwala po ako na mahusay niyo po itong gagawin. Tiningnan niya ako, malumanay at tapat ang mga mata. Maria, alam kong hindi pa ito ang tamang oras, pero may gusto akong sabihin sa'yo bago ako umalis. Huminga siya ng malalim. Salamat sa'yo. Ikaw ang pinakamatapang, pinakamatalino, at pinakamatatag na babae na nakilala ko. Hintayin mo ako, ha?
Pagbalik ko pagkatapos ng 1 taon, opisyal kong sasabihin sa'yo ang isa pang mahalagang bagay. Naintindihan ko ang sinabi niya. Isang pangako na hindi na kailangang tapusin ang pangungusap, pero sapat na para kiligin ang puso ko. Tumango ako bilang sagot. Nang umalis siya, hindi ako nagpaalam sa airport. Nakita lang kami sa ospital. Isang tanggo, isang tingin, at isang ngiti. Sapat na yon. Ang 1 taon ay hindi mahaba at pareho kaming may sariling daan na kailangan naming tahakin. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Ang buhay ko ay abala pero puno ng kabuluhan. Ang trabaho ko sa ospital ay umabante ng maayos. Marami akong natutunan at naramdaman kong lalo akong nagiging mature araw-araw. Ang ugnayan namin ng ama ko ay lalo pang lumalim. Wala nang distansya, wala nang hindi pagkakaintindihan. Hindi na siya isang estriktong general, kundi naging isang ama, isang matandang kaibigan na palaging nakikinig at nagbibigay sa akin ng mahalagang payo. Ang kalusugan niya ay lubusan ng gumaling. Nang makita ko siyang masaya at malinaw ang isip, sobrang saya ko. Si Dr. Cruz ay madalas pa ring sumulat sa akin, galing sa Palawan. Nakukwento siya tungkol sa trabaho niya, sa mga hirap, tungkol sa mga sundalo at taumbayan doon. Ang mga sulat niya ay walang matatamis na salita, pero palaging tapat at mainit na isang malaking inspirasyon sa akin. Sa loob ng 1 taon na yon, na-realize ko na hindi ako pwedeng huminto lang dito. Ang mundo ay napakalawak at ang kaalaman ay walang hanggan. Gusto kong mag-develop pa, gustong lumipad ng mas mataas at mas malayo. Pagkatapos ng maraming gabing pag-iisip, nagdesisyon ako mag-apply para sa isang master's degree scholarship sa healthcare management sa isang sikat na universidad sa Canada. Gusto kong bigyan ang sarili ko ng pinakamodernong kaalaman sa management para pagbalik ko, mas marami pa akong maiambag sa military medical field at ipagpatuloy ang puso ng ama ko. Napakagulat, ang application ko ay tinanggap kasama ang isang full scholarship. Nang matanggap ko ang notice, masaya ako, pero medyo nag-aalala din. Sinabi ko ang balita sa ama ko. Nanahimik siya sandali, pagkatapos ay tinapit niya ang balikat ko. Umalis ka anak. Lumipad ka kahit saan mo gusto. Ang pamilya ay palaging magiging sandigan mo. Sumulat din ako kay Dr. Cruz. Sa kanyang reply, isa lang ang maikling linya na sinulat niya. I'm proud of you. Hihintayin kita. Ang istorya ay natapos sa isang taglagas ng umaga sa isang international flight. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Tinitingnan ng lupa na unti-unting lumiliit, iniiwan ng masakit na nakaraan ang mga dating tao. Nakatingin ako sa isang bagong abot tanaw, isang maliwanag na kinabukasan. Ang buhay ko, mula ngayon, ay ganap na kontrolado ko. Isang buhay na malaya at puno ng pag-asa.